Yes po, si kuya nyo po ay nakapag Hong Kong dahil po sa direct hiring. Ibig sabihin po, ako po ang naghanap ng amo para sa kanya. So since ayaw naman ako ng amo ko na mag for good sa Pilipinas, kaya sinadjust ko na lang na kunin na lang niya si kuya nyo bilang helper. Yes po, domestic helper po ang visa ni kuya nyo dito sa Hong Kong. All around na po siya, gardener, caretaker, nag-walk ng aso, nagre-repair, at kung ano-ano pang trabaho sa loob at labas ng bahay. Ganun po talaga yung entry ng mga lalaki dito sa Hong Kong, karamihan ay DH. So nung nandito na nga si kuya nyo sa Hong Kong, nag-aral na po siya kaagad ng caregiver kasi nga po madadagdagan yung trabaho niya. Hiniling yan ng amo namin na mag-aral siya kasi mag-aalaga po siya ng tatay ni madam. Wala po kasing background sa medical si kuya nyo kasi IT graduate nga po siya at sa opisina siya na unang nagtrabaho, kaya need niya talaga mag-aral ng caregiver. After that, nag-aral po kaagad si kuya nyo ng driving. Inabot po siya dyan ng 1 taon kasi kailangan mo ng appointment and then mag-aaral ka pa and then kukuha ka na mismo ng actual driving exam. Pero dahil sa dedikasyon at seryoso ni kuya nyo sa pagkuha niyan, 1 take lang po siya. Praise God! So after po lahat ng mga achievements niya ni kuya nyo, syempre tumaas po ang sahod niya. Alangan naman. So ganun po yung naging journey ni kuya nyo dito sa Hong Kong. Kaya sa mga nagbabalak dyan, kailangan po talaga ng malaking sakripisyo, pera, at pagtitiis pag gusto nyo talaga makapag-abroad dito.